Mga kapuso, sa halip na pahinga, stress ang idinulot sa mga nabiktima ng tinatawag na staycation scam. Modus diyan ang pag-aalok ng bagsak presyong room rate. Yan ang aking tinutukan. Honeymoon suite na sa itsura pa lang ng kama parang ang sarap ng higan. Ang palikuran parang kwarto rin sa laki. Nakasalamin ang shower area katabi ang bathtub na nasa tabi ng veranda. May sariling living at dining areas din na konektado sa kids room. Sosyal ang itsura. Kaya dito na sana sasalubungin ng negosyanteng si Ivy, hindi niya tunay na pangalan ng 2026 kasama ang kanyang asawa at mga anak. Isa raw nagpakilalang agent ng umunoy hotel suite na ito ang kanyang nakachat. Agad daw itong nagsend ng room rates at litrato ng mga kwarto. Sabi niya po, agad kong bayaran para ma-block daw po yung date na gusto ko. Pero nang siya'y makapag-transfer na ng bayad, Kinabahan po ako, nag-ask po ako sa kanya kung okay na. Hindi po siya nagre-reply sa akin. Nakakainis po kasi pinaghirapan namin yun. Maliit man pong halaga kaso pinaghirapan po ng family ko. ang empleyado namang si Celso, hindi niya rin tunay na pangalan, sa Boracay sana magpapasko kasama rin ang pamilya. Nahumaling daw siya sa mga litratong pinadala ng nakachat niya na nag-offer ng bagsak presyong room rate na ang bubungad pagising mo, wow, beachfront view. Naano lang ako dahil mura eh. Mag-ano daw ako ng parang reservation. Nung pan-December Holy Week na ngayon. So palagi kong pinapalo up. Sabi sa akin, hindi daw ako na-accommodate ng operator. Di sabi ko, ano nangyari? Wala na mangyayari na vacation. Sabi ko, di balik nyo yung 5,000. Mahirap din kita ng 5,000 ngayon eh. Follow pa ako sa Viber nila, sa number ng agent. Wala na, naka-block na ako eh. Kumpirmado, biktima ng tinatawag na staycation scam sina Ivy at Celso ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Naglipa na raw ngayon ang modus na ito online, lalo't bukod sa pinipili ng ilan na mag-staycation ngayong Semana Santa, summer season na. Alam niyo yung mga scammers, hindi talaga nagpapahinga, hindi nagbabakasyon. In fact, nag-overtime pa sila. Yung mga scammers natin ngayon, very, very sophisticated. And hindi lang sila sophisticated, super coordinated pa nila. Lahat ng scams na nangyayari ngayon, they are really designed to deceive. Ayon sa CICC, ngayong first quarter ng taon, umaabot na sa mahigit 2,800 ang mga kahalintulad na kasong inireport sa kanila. Nasa higit 6,400 naman ang nagsumbong sa kanila noong 2025. Mahigpit na paalala ng CICC mag-report sa kanila sa pamamagitan ng mas pinalakas na hotline 1326. Ang burden dapat hindi dapat doon sa mga consumers. Ang mga consumers are considered victims. Kaya pag nagsumbong kayo, dyan nyo makikita yung mga pagbabago doon sa implementasyon ng batas. May action center na rin daw silang bubuksan ngayong Abril para i-accommodate ang mga magsusumbong ang perang tinangay ng mga scammer. Pwede na rin daw mabawi sa pakikipag-ugnayan nila sa mga financial institution at mga bangko. Ilan sa mga red flag ayon sa CICC, basta't nagmamadali ang kadil na kunin ng bayad, walang maipakitang pruweba na kanya ang iniaalok niya at bagsak presyo ang alok, magduda na. Piliin po nating pumunta doon sa mga online booking platforms na mas established naman na. 'Di ba? Kung hindi po natin alam kung ano po yung mga official sites. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras.